Minsan, sa pinakamadilim at mahirap na parte ng buhay ng isang tao, may darating para magbigay ng pag-asa at liwanag. Gaya na lang ni Joey sa buhay ni Skylar. Go Skylar! Skylar, ang galing mo! Nice serve, Skylar! Ilan lang yan sa sigaw ng mga fans ni Skylar Carpio, isang sikat na volleyball player sa bansa. Nakapasok sa championship ng PVL o Premier Volleyball League ang team ni na Skylar sa pangunguna niya. Siya ang star player ng team, kaya naman sikat na sikat ang dalaga. Woo! For the win! Go Skylar! Sigaw pa ng isang fans. Halos dumagundong ang buong stadium sa sigawan ng mga fans. Girls, ipapanalo natin ang larong ito. Tayo ang mag-uuwi ng championship trophy, okay? Let's go team! Saad ni Skylar pagkatapos ng huddle ng team nila during timeout. Muling nagpakitang gilas ang dalaga sa laro. Ngunit hindi inaasahang aksidente ang magaganap. Pagkatapos mag-serve ni Skylar ay muling bumalik sa side nila ang bola. Malakas siyang sumigaw. Mine! Hindi lang basta tira ang ginawa niya. Nilagyan niya yon ng epektus para saktong lumiban lang sa net. Matagumpay yung nagawa ni Skylar, pero hindi sinasadyang biglang natapilok ang kaliwang paa niya. Ah! Sigaw niya tsaka napaupo sa sahig. Skylar! Nag-aalalang nilapitan siya ng mga katim niya. Are you okay? Tanong sa kanya ng kaibigang si Pepper. Ang sakit! Ah! Hiyaw niya habang hawak ang nasaktang paa. Medic! Tawag ng manager ng team nila sa naka-standby na medic. Ah! Ang sakit! Saad pa ni Skylar. Mabilis na nilapitan ng first aid ng medic ang paa niya. Tsaka siya dinala ng mga ito sa ospital. Nang kausapin si Skylar ng doktor na tumingin sa kanya, ay gumuho ang mundo ng dalaga. I'm so sorry to inform you, Miss Carpio. Pwede ka pang makalakad ulit. Kailangan mo lang sumailalim sa therapy. Pero baka hindi ka na ulit makapaglaro ng volleyball. Malungkot na sabi pa nito. No, hindi pwede, Doc. Hindi ko po yan matatanggap. Agad na bumuhos sa mga mata niya ang luha. Kumalma ka lang, okay? Baka naman hindi pa permanente yun. Alo sa kanya ni Pepper habang hinahagod nito ang likod niya. Sinabi na nga ni Doc, diba? Hindi na ako makakapaglaro ulit. Tapos na yung career ko. I'm sorry, Miss Carpio. Malungkot na saad ng doktor bago ito umalis. Skylar, tahan na. Wala nang nagawa si Pepper kundi ang yakapin na lang siya. Umiyak siya ng umiyak habang yakap ng kaibigan. Kaninang umaga lang ay puno siya ng excitement at saya dahil sa championship ng PVL. Ngunit ngayon ay para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Makalipas ang 6 na buwan. Skylar, inaway mo na naman daw yung therapist mo. Pang-5 therapist mo na yan ngayong buwan. Tala kay Skylar ng mommy niya. Imbis na sagutin ito ay nagtalukbong na lang siya ng kumot. Anak naman, kailangan mong tulungan yung sarili mo. Sinabi naman ng doktor na makakalakad ka pa. Pero bakit ayaw mong magpa-therapy? Ayaw mo na bang makapaglakad? What's the use, Mom? Kung hindi naman na ako makakapag-volleyball. Sa volleyball lang ba talaga umiikot yung buhay mo? Pwede ka namang magkaroon ng ibang career maliban sa volleyball. You have to pull yourself together, Skylar. Volleyball is my life, Mom. Wala na akong silbi kung hindi ako makakapaglaro ulit. Pinaghirapan kong makarating sa posisyon ko ngayon bilang volleyball player tapos mawawala lang sa isang iglap. Mawawala ang kasikatan mo bilang volleyball superstar, anak. Pero hindi naman doon nagtatapos yung buhay mo. Pwede kang sumubok ng iba pang career kapag gumaling ka na. Kumbinsi pa rin ni Mrs. Carpio sa anak. Pabayaan mo na lang muna yung anak natin, honey. Narinig ni Skylar na sabi ng daddy niya. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin sa anak mong yan. Lahat na lang ng kunin nating therapist hindi tumatagal sa kanya. Nakakalakad na sana siya ngayon kung nakikipagtulungan siya. Pagkatapos noon ay narinig niya na ang papaalis na yabag ng mga magulang. Inalis niya ang pagkakatalukbong ng kumot nung wala na ang mga magulang sa kwarto niya. Bakit ba hindi na lang nila ako pabayaan? Sambit niya. Ngunit walang balak ang mga magulang niya na sukuan siya. Kaya naman ng mga sumunod na araw ay may panibagong therapist na namang dumating sa bahay nila. Good morning, Miss Skylar. Nakangiting bate sa dalaga ng lalaking nadatnan niya sa kwarto niya. Paglabas niya ng banyo sakay ng wheelchair. Sino ka?
At sino ang nagsabi sa'yo na basta ka nalang pumasok sa kwarto ko? Masungit na tanong niya sa lalaki. I'm sorry, miss. Pero binigyan ako ng permission ng parents mo na pumasok dito. By the way, ako nga pala si Joey Bennett. At ako ang bago mong therapist. Confident na pakilala pa ng lalaki. Di alintana ang pagsusungit ng dalaga. Ang kulit talaga nila. Umalis ka na. Ayokong magpa-therapy. Kaya nagsasayang ka lang ng oras mo dito. Nako, hindi uubra sa akin ang tigas ng ulo mo, Miss Skylar. Nakita niya nang umisi ito. Ano? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Kung yung ibang mga therapies ay napasuko mo, ibahin mo ako. Get out of my room! Binigyan ako ng parents mo ng permission na pumasok dito. Kaya hindi ako lalabas. Umpisahan na natin ang therapy mo, sayang yung oras. Nag-umpisa itong humakbang papalapit sa kanya. Anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Don't you dare come near me! Saad pa niya, pero hindi siya pinansin ng lalaki. Napasinghap si Skylar nang maupo ito sa harapan niya at subukang hawakan ang paa niya. Iniurong niya ang wheelchair niya kaya sumubsob sa sahig ang lalaki. Aray! That's foul, Miss Skylar. Whatever. Umalis ka na kung ayaw mong sipain kita palabas ng kwarto ko. Really? Sisipain mo ko? May pang-aasar na ngiting tanong pa nito. Saglit siyang natigilan. Nang makabawi ay binigyan niya ng matalim na tingin ang lalaki. Alis! Hindi ako aalis. Alis sabi! Imbis na matinag ay yumukod pa ito sa harapan niya. Akmang hahawakan nito ang binti niya pero sinipa niya ito. Ow! Natutop ni Skylar ang bibig. Nasipa niya kasi ang lalaki sa harapan nito. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Ayos lang, hindi naman masakit. Ngumiti pa ito habang hawak ang nasaktang maselang bahagi ng katawan. Pero agad din itong napangiwi. Kasalanan mo! Sinabi ko nang huwag ka nang lalapit sa akin, umalis ka na nga! Binayaran ako ng parents mo para sa therapy mo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, dito lang ako. Naupo ito sa upuang naroon. Iniinda pa rin ang nasaktang harapan. Tignan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Walang emosyong sabi ni Skylar. Don't me, Miss Skylar. Palabang sagot pa nito. Napipikang pinaandar niya ang wheelchair papunta sa kabilang bahagi ng kwarto niya. Malayo sa makulit na therapist. Ilang oras na ang lumipas pero nandoon pa rin sa kwarto ni Skylar ang therapist na si Joey. Kaya naman inis na inis ang dalaga. Wala ka pa bang balak na umalis? Masungit na tanong ni Skylar. Wala. Ikaw, may balak ka bang umalis? Oh, my bad. Hindi ka nga pala makakaalis. Kaya no choice ka kundi pagtiisan na andito ako. Pang-aasar pa nito sa kanya. Lalo tuloy nalukot ang magandang mukha ng dalaga. Umalis ka na nga! Asik niya sa lalaki. Sabay bato dito ng unan. Andito ako para tulungan kang gumaling. At hindi sa akin uubra yung pangbabato mo ng unan, Miss Skylar. Eh kung sipain kaya kita ulit dyan sa ano mo? Sige lang. Basta ba, yung kaliwang paa mo yung ipangsisipa mo. Hamon pa nito sa kanya. Mas uminit ang ulo ni Skylar dahil ang paa niyang may diferensya ang tinutukoy nito. Magkano ba ang offer sa'yo na bayad ng parents ko? Dodoblehin ko. Lumayas ka lang sa harapan ko. Madilim ang mukha na alok niya dito. Pasensya ka na, Miss Skylar, pero hindi na babayaran ang dedikasyon ko sa trabaho. Isa akong therapist at layunin ko na tulungan ang mga kagaya mo para bumalik ka sa dati. Ang tigas din ng ulo mo, no? Hindi na ako babalik sa dati. Hindi na ako makakapag-volleyball ulit, kaya tantanan mo na ako. Alis na! But at least, pwede ka pa rin namang makapaglakad. Just get lost, please. I'm sorry to disappoint you. Pero mawawala lang ako kapag magaling ka na. Kaya makipagtulungan ka na lang, okay? Never. Don't dare come near me. Or else? Or else ano? Kunot noong tanong pa nito. I will kill you. Oh, akala ko sa volleyball court ka lang nakakatakot. In real life din pala. Nanonood ka ng game ko? Oo, fan mo nga ako eh. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinasabi mo lang yan para utuin ako. Hindi ka lang pala masungit ano. May trust issues ka rin. Pero ayos lang yan. Di lang kita tutulungan gumaling. Patitiwala mo sa sarili mo at sa ibang tao. Ibabalik ko. Napaingo siya sa sinabi nito. Ikaw naman hindi lang makulit. Masyado ka ring bilib sa sarili mo. Gusto mo, magpustahan pa tayo. Why should I do that?
Ngayong araw ka lang naman nandito. Sisiguraduhin ko na hindi ka na makakabalik dito bukas o kahit na sa ibang araw. Hindi ka sure. Nabayaran na kaya ako ng parents mo para sa 1 buwan mong therapy. Kaya magkikita pa rin tayo bukas at sa mga susunod pang mga araw. Nakangising saad pa nito. Mom! Dad! Pasigaw na tawag ni Skylar sa mga magulang. Umalis sila. Kaya nga ibinilin ka nila sa akin eh. Bakit naman nila yun gagawin? Bakit nila ako ipagkakatiwala sa isang taong ngayon lang nila nakilala? Siguro kasi may dati akong naging customer na nagrekomenda sa kanila sa akin. Kaya may tiwala sila sa akin na hindi ako masamang tao. Sabay kibit balikat nito. Siguro may masama kang binabalak ano? Kaya kinukuha mo yung loob ng parents ko. Pinaningkitan siya nito ng mga mata. Judgmental lang. Stop talking to me like that. As if close tayo. Well, sisiguraduhin ko na magiging close tayo para mas madali yung magiging therapy sessions natin. In your dreams. Layas! Binato niya ulit ito ng unan pero inilagan lang nito. Nang araw na yon ay hindi na talaga umalis si Joey. Hindi man ito nasimulan ang therapy sa dalaga. Gusto nitong patunayan na hindi ito basta-bastang mapapasuko ni Skylar, kagaya ng mga nauna niyang therapist. Nandito ka na naman? Walang emosong komento ni Skylar nang pumasok sa kwarto niya si Joey. Kumain ka na. Pagkatapos mong mag-breakfast, ilalabas kita sa garden para maarawan ka. Nito, sinong may sabi sa yung gusto kong magpaaraw? Walang interes na ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng libro. Ako, kailangan mo yon para lumakas yung resistensya mo. Kain na. Inilapag nito sa harapan niya ang bed tray na pinagpatungan ng mga pagkain. O baka naman gusto mo na subuan pa kita. Get out of my room. Walang emosyong utos niya dito pero hindi man lang natinag ang lalaki. Inumin mo rin tong gatas, gamot at vitamins mo. Babantayan kita kaya hindi mo ako madadaya. Prente itong naupo sa couch na naroon. Huwag kang maupo sa couch ko. Ang damot naman. Tsaka mo na ako pagbawalang maupo dito. Kapag kaya mo na akong hilahin paalis. Binigyan siya nito ng nakakainis na ngiti. Kakain lang ako kung aalis ka sa harapan ko. Ayokong makita yung pagmumukha mo, nakakainis. I'm sorry, Miss Skylar, pero kailangan mong pagtsagaan ang pagmumukhang to. Kasi kailangan kong masigurado na uubusin mo yung pagkain mo at iinumin mo yung mga gamot mo. Bakit bang kulit mo? Kailangan kong maging makulit kasi matigas yung ulo mo. Kain na, susubuan na lang kita kung ayaw mo. Ako na mag-isa yung kakain. Saad niya dahil akmang kukunin nito ang mga kubyertos para subuan siya ng pagkain. Ayan, very good. Kakain ka rin pala eh. Gustong burahin ni Skylar ang ngiting tagumpay sa mukha nito. Habang kumakain siya ay masama ang tingin niya sa pang-aasar sa kanya ng therapist. Maya-maya pa ay hindi niya namalaya na naubos niya na pala ang pagkain na inihain nito sa kanya. Wow, see, naubos mo. Tuwang-tuwa na napapalakpak si Joey. Shut up! Huwag mo akong gawing parang bata. Pagtataray niya dito. Really? Pero umaarte ka kasi na parang bata eh. Ang tigas nga ng ulo mo eh. Anong sinasabi mo? Bulalas niya. Sorry na, huwag ka nang magalit, okay? Inumin mo na tong mga gamot mo. Tapos, bubuhatin kita para ilipat sa wheelchair mo. Ayoko. Pwede rin naman na buhatin na lang kita hanggang sa garden. Mukha namang kayang-kaya ka nitong mga muscles ko eh. Pinakita nito ang well-toned na mga biceps. Inirapan nito ni Skylar. Wala akong interest makita yung mga ipinagmamalaki mong muscles. Kumain na ako at uminom ng gamot kaya pwede ba? Tantanan mo na ako. Hindi kita tatantanan hanggat hindi kita nadadala sa garden at napapaarawan, okay? Kaya halika na. Ano ba? Lumayo ka nga sa akin. Huwag mo akong hawakan. Sinubukan niyang itulak ito pero wala siyang laban sa lakas nito. Walang kahirap-hirap na binuhat siya nito at inupo sa wheelchair niya. How dare you! Thank me na lang kapag umaling ka na. Nginitian siya nito at saka itinulak ang wheelchair niya palabas ng kwarto. Walang nagawa si Skylar nang dalhin siya ni Joey sa garden ng bahay nila. Nung una, ay inis na inis siya. Pero kalaunan, naramdaman niya na nagugustuhan niya na ang pakiramdam na nasinaga ng araw. Ang sarap sa pakiramdam, diba? Namiss mo bang maarawan? Sabi ng parents mo, ikinulong mo daw kasi yung sarili mo sa kwarto mula nang maaksidente ka. Buti hindi ka naging vampira, no? Napasimangot siya. Bakit ba ang daldal mo? Oops, I'm sorry. Nasira ko ba yung pagmo-moment mo? Sinusubukan ko lang namang patawanin ka. Hindi ba sumasakit yung mukha mo sa kakasimangot mo?
Pwes, hindi nakakatawa. At wag mong pakialaman ang ekspresyon ng mukha ko, okay? Okay, bahala kang maagang tumanda. Ang sabi nila, nakaka-wrinkles daw yung pagsimangot. Kaya bata ka pa, kulubot na yung mukha mo. I don't care. Ayaw mo ba talagang gumaling? Gusto mo ba na habang buhay ka na lang dyan sa wheelchair na yan? Napatitig si Skylar sa mukha ni Joey dahil unang beses niyang nakita na seryoso ito. Hindi tayo close, kaya huwag mo akong kausapin as if naman close tayong dalawa. Pumikit siya para damhin ang dampi ng sikat ng araw sa mukha niya. Tinatanong kita bilang therapist mo, Miss Skylar. Pero hindi ako pumayag na magpa-therapy sa'yo. Giit pa niya. Wala kang choice kasi bayad na ako ng parents mo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, therapist mo ko. At kahit ayaw mo, kailangan kitang i-therapy. Marahas siyang napabuga ng hangin. Hindi niya na kinakaya ang kakulitan ng lalaki. Kaya hinayaan na lamang ito ni Skylar. Hanggang sa mga sumunod na araw ay patuloy pa rin si Joey sa pagpunta sa bahay ni na Skylar. I have to get rid of him. Sambit niya habang naghuhubad siya ng damit sa bathroom para maligo. Sa malas ay dumulas ang gamit niyang saklay kaya natumba siya. Ah! Napapikit si Skylar. Mabuti na lang ay sa may carpet na parte ng bathroom siya natumba. Miss Skylar, are you okay? Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Joey na kumakatok sa pinto. I'm okay! Get lost! Sigaw niya mula sa loob ng banyo. Papasok ako, baka anong nangyari sa'yo? Bigla siyang nataranta nang makita niya na gumagalaw ang seradora ng pinto. Wag! Don't dare come inside! Kailangan kong pumasok, baka napano ka na dyan eh. Wag ka nga sabing papasok eh! I have to, Miss Skylar. Tutulungan kita sandali lang, okay? Bago pa muling makapagsalita si Skylar, ay bumukas na ang pinto. Sinabi nang wag kang pumasok eh! Oops, sorry. Nang makita nito ang ayos niya ay mabilis na napatalikod ito. Bakit kasi hindi mo sinabi na naka-underwear ka lang? Sinabi ko ngang wag kang pumasok, 'di ba? Pero pumasok ka pa rin. Hindi niya malaman kung paanong tatakpan ang kanyang sarili. Sandali, kukunin ko lang yung tuwalya. Wag kang titingin! Nakapikit ako, okay? Nasaan ba yung tuwalya? Kumapakapa pa ito hanggang sa maabot nito ang sabitan ng tuwalya. Eto, nakuha ko na. Here, takpan mo yung sarili mo. Pahablot niyang kinuha ang tuwalya mula dito. Huwag kang didilat. Paano kita bubuhatin kung hindi ako didilat? Sinabi ko bang buhatin mo ako? Kaya kong tumayong mag-isa, okay? Sigurado ka? Aalalayan kita. Eto yung braso ko. Kumapit ka dito. Bumaba ka ng konti. Hindi ko maabot. Masungit na sabi niya dito. Sorry naman. Hindi kasi kita makita eh. Dapat lang at wag na wag kang didilat kung ayaw mong tusukin ko yung mga mata mo. Kumapit siya sa matipunong braso nito at kahit na hirap ay pinilit niyang tumayo. Ang harsh mo naman, Miss Skylar. Whatever. Tulungan mo nga ako makapunta sa bathroom. Pagkatapos ilapit mo yung saklay ko bago ka lumabas dito. Ayaw mong paliguan kita? Nakangiting tanong ni Joey. Bastos! Siguro may masama kang balak sa akin ano? Kaya ba ayaw mong umalis kahit pinapahirapan kita ha? Ang judgmental mo rin ano? Kung may masama akong balak sa'yo, dapat nung una pa lang ginawa ko na. Andito ako para tulungan kang gumaling, Miss Skylar. Seryoso ako sa propesyon ko, kaya hindi ako basta-bastang mapapasuko. Kahit pagbintangan mo pa ako ng kung ano-ano. Mahabang litanya pa nito. Natahimik si Skylar sa sinabi nito. Tapos ka nang mag-speech? Ihatid mo na ako sa bathtub para makaligo na ako. Fine. Gusto mo bang buhatin kita para hindi ka na mahirapan? No need. Isang paa ko lang naman yung pilay. May isa pa akong paa. Okay, ikaw yung bahala. Pagkatapos ang alalayan nito na makapunta sa bathtub, ay inilapit nito sa kanya ang saklay. Wala ka na bang iba pang kailangan? Wala na, makakaalis ka na dahil wala akong balak na magpatulong magbihis sa'yo. Narinig niya na napabuntong hininga ito. Ang kulit. Hindi nga sabi ako interesado sa katawan mo. Sige na, sa labas lang ako. Tawagin mo ako kapag tapos ka ng maligo at magbihis. Sa garden natin simulan yung therapy session mo, okay? Sinong may sabing magpapa-therapy nga ako sa'yo? Because I said so. Pang-aasar ng ngiting saad pa nito. Labas na nga! Lalabas na, huwag ka nang sumigaw. Sige ka, baka matanggal yung tuwalyang nakatapis sa'yo. Bastos, hinihintay mo talagang mangyari yun ano? Labas! Lalabas na ako, bakit ba? Nakita ko naman na. In fairness, you have a sexy back. Labas na sabi! Saad niya at akmang babatuhin ito ng sabon.
Tatawa-tawa na lumabas ito ng banyo. Naiwan doon si Skylar na namumula sa inis. Nakakainis? Ano bang gagawin ko para mapasuko ang isang yun? Sinuhulan ko na siya ng pera pero hindi naman umubra. Kahit sungitan ko siya ng sungitan, ayaw niya pa rin akong tantanan. You have to think, Skylar. Think. Nasistress na isinandal niyang ulo sa gilid ng bathtub matapos ilubog doon ang sarili. Pagkatapos niyang maligo ay wala siyang nagawa nang muli siyang dalhin ng therapist niyang si Joey sa garden. Maging nang masahiin nito ang kanyang mga binti at paa, ay nagpaubaya na lang siya. Ngumiti ka lang, makakaisip rin ako ng paraan para dispatsahin ka. Anya sa isipan niya. Habang nag-iisip si Skylar kung paanong ididispatcha si Joey, hindi niya akalain na siya ang mapapasuko ng makulit na therapist. You're late. Seryosong ekspresyon ng mukha na bungad niya pagpasok nito sa kwarto niya. Binigyan mo ko ng dahilan para tanggalin ka. I'm sorry, wala namang ganyanan. May nangyaring gulo kasi kagabi sa bar na pinapasukan ko. Late na akong nakauwi. Kaya tinanghali ako ng gising. Hinihingal pang paliwanag nito. Napansin din ni Skylar na pawis ito. Bakit pawis na pawis ka? Nakangiwing tanong niya dito. Nakatulog kasi ako sa LRT. Ayun, lumampas tuloy ako. Kaya tinakbo ko na lang yung papunta dito sa subdivision nyo. Wala ka bang pang taxi? Naku, ang mahal kaya ng singil sa taxi. Ilang araw na pagkain ko na rin yun. Pasensya na talaga ah. Anyway, saan mo gustong magpa-therapy? Dito sa kwarto mo or sa garden? Ayokong magpa-araw. Nagbago ang isip niya matapos marinig ang mga sinabi ni Joey. Wow, ibig bang sabihin yan? Payag ka nang magpa-therapy. Naputol ang sasabihin nito nang biglang tumunog ng malakas ang tiyan nito. What's that? Hindi ka pa kumakain? Kunot noong tanong pa ni Skylar. Kumakamot sa ulong na pangiti ito ng alanganin. Hindi eh. Naubusan rin kasi ako ng stock sa bahay. Bala ko sanang kumain na muna sa Parisan malapit sa kanto ng subdivision. Kaso nakatulog ako sa biyahe kaya na-late na ako. Wala na akong oras para kumain. Mahabang paliwanag pa nito. You are so pathetic. Grabe ka naman sa akin. Tell Manang na maghanda siya ng pagkain. Kumain na muna tayo. Nakita niya na nagliwanag ang mukha nito. Wow, bukal ba yan sa loob mo? Gusto mo ba na bawiin ko? Masungit na tanong niya. Eto na nga, sasabihin ko na nga kay Manang eh. Tumakbo na ito palabas ng kwarto niya. What did you just do now, Skylar? Hindi makapaniwalang tanong niya sa kanyang sarili. Maya-maya lang ay handa na ang pagkain. Dinala ni Joey si Skylar sa dining area para doon sila kumain. Kakain na ako ah. Gutom na talaga ako eh. Alanganing paalam niya sa dalaga. Go ahead, kumain ka lang. Okay, salamat. Kakain talaga ako. Ikaw? Tanong nito sa kanya habang naglalagay ito ng pagkain sa plato nito. Huwag mo akong alalahanin, busog pa ako. Nagkasya na siya sa pag-inom ng kape. Ha? Akala ko ba kakain tayo? Sa pagitan ng pagsubo ay tanong nito sa kanya. Just eat, okay? Okay, sabi mo eh. Habang pinapanood ni Skylar si Joey, hindi niya napigilan na tanungin ito. I hope you don't mind me asking. Pagkuha niya sa atensyon nito. Ha? Sige lang. Ano ba yung itatanong mo? Sabi mo kanina nagtatrabaho ka sa bar? Oo, sagot nito habang patuloy sa pagkain. Anong trabaho mo dun? Sandali. Huwag mong sabihin na iniisip mo na macho dancer ako dun ah. O hindi kaya callboy? Malamang. Sabi mo kasi bar eh. Inirapan niya ito. Hindi ba pwedeng bartender? High-end bar yun. Hindi yung bar na iniisip mo, okay? Fine. Bakit dalawa yung work mo? May 10 anak ka bang pinag-aaral? Curious pa ring tanong niya dito. Grabe ka talaga sa akin. 10 talaga. Wala pa nga akong asawa eh. Bakit kasi parang ang higpit ng pangangailangan mo? Kasi gusto kong magkaroon ng sariling bahay sa probinsya ang mga magulang ko. Tapos, 2 kapatid ko yung nag-aaral sa college. Kaya doble kayod ako. Kaya nga kapag may catering service yung boss ko sa bar, sumasama ako eh. Sayang din kasi yung kita. Pagkukwento pa ni Joey habang patuloy sa maganang pagkain. Hindi ka ba napapagod? Siyempre naman, napapagod din ako no. Tao lang din naman ako. Pero mas lamang yung drive ko na mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko. Ayokong habang buhay lang kaming ganito. Uy, ang dami ko ng kwento sa'yo ah. Ikaw ba hindi ka magkukwento? Biglang nag-iwas ng tingin si Skylar. Wala naman akong maikukwento sa'yo. As you can see, boring ng buhay ko. Kasi, hinayaan mo na maging ganyan ka na lang.
Huwag mo akong sisermonan, okay? Babala niya dito pero tinawanan lang siya nito. Bahata ka pa, Skylar. Marami pang mangyayari sa buhay mo. Isipin mo na lang na mas maswerte ka pa sa iba. Isang paa mo lang yung napilay. At may pag-asa ka pang makalakad. Nawala man sa iyo ang volleyball, marami pa rin pwedeng mangyari sa buhay mo. Kailangan mo lang hayaan yung sarili mo na mag-explore. Mahabang litanya pa nito. Ang dami mo nang sinabi. Bilisan mo na nga kumain dyan. Excited ka nang mag-therapy? Nakangiting tanong nito sa kanya. Wala akong sinabi. Busog na ako. Salamat sa pagkain. Simulan na natin yung therapy session. Hinihimas pa ang tiyan na tumayo na ito. Bumalik ang dalawa sa kwarto ni Skylar dahil nandoon yung mga therapy equipment. Sinimula ni Joey ang pagmassage sa fractured na paa ng dalaga. Pagkatapos ay gumamit ito ng resistance band. Ayan, dahan-dahan lang. Kaya mo yan. Cheer nito sa kanya habang inaalalayan nito ang binti niya. Kahit nahihirapan ay hindi nagreklamo si Skylar. Pagkatapos, subukan naman natin sa parallel bars mamaya. Nito. Fine. Wow, himala. Hindi nagrereklamo ah. Tinignan niya ito ng masama. Gusto mo ba? Syempre, hindi no. Okay na nga na willing ka nang magpa-therapy ngayon eh. Bakit ang saya-saya mo? Dapat ba malungkot ako? Piloso po. Syempre, masaya ako. Imagine, ilang linggo na akong nagpupunta dito pero ngayon lang kita na therapy ng maayos. At saka magiging mas masaya ako kapag gumaling ka na ng tuluyan. Makakalakad ka na. Isang paa lang naman yung napilay sa akin kaya makakapaglakad pa rin ako. Wala pa ring emosyon na saad niya. Pero hindi mo ginagawa na para bang dalawang paa mo yung nawala sa'yo. Psst. Iningusan niya ito. At least kapag gumaling na tong isang paa mo, makakalakad ka na ng maayos. Hindi mo na kailangan ng wheelchair, crutches at tungkod. Whatever. Ang dami mo na namang sinasabi. Pasensya naman. Masaya lang ako para sa'yo. Nakangiting saad pa nito. Nakakahawa ang mga ngiti nito pero pinipigilan ni Skylar ang sarili na mapangiti. Sa mga sumunod na therapy sessions ay naging smooth na ang conversation ni na Skylar at Joey. Nang malaman ng dalaga kung paano magsumikap sa buhay ang binata, natauhan siya at na-inspire na lumaban. Kaya naman ngayon ay decided na siyang gumaling. Very good. Maganda yung progress ng kondisyon ng paa mo. Kapag nagtuloy-tuloy tayo, hindi magtatagal ay gagaling na ng tuluyan yung mga paa mo. Tuwang-tuwa na komento ni Joey. Baka binubola at pinapaasa mo lang ako. Hindi ah. Bukas kailangan nating pumunta sa ospital para sa ultrasound. Sasama ka naman, diba? Hopeful na tanong sa kanya ni Joey. Hindi ko alam kung kaya ko. Matagal na akong hindi lumalabas ng bahay. Nagulat siya nang hawakan nitong isang kamay niya. Ganito na lang. Bago tayo pumunta sa ospital, ayos lang ba kung ipapakausap muna kita sa psychiatrist na kaibigan ko? Makakatulong yun sa'yo. Hindi alam ni Skylar kung anong meron kay Joey dahil napapayag siya nito. Natagpuan niya na lang ang sarili na tumatango dito. Thank you. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Sasamahan kita. Masayang-masaya na saad pa nito. Salamat. Yun lang ang nasabi niya. Kinabukasan, dumating si Joey sa bahay ni na Skylar na kasama ang kaibigan nitong doktor. Skylar, meet Doktora Serenity Marquez. Pakilala ni Joey sa kasama nito. Hi Skylar! Nakwento ka na nitong si Joey sa akin. Nakangiting bati nito sa kanya. Maaliwalas ang bukas ng mukha nito, kaya napilitan siyang ngitian nito. Nice meeting you, Doc. Nachismis na pala ako sa'yo nitong ni Joey. Yeah, pero huwag kang mag-alala kasi magaganda naman yung mga sinabi niya tungkol sa'yo. Akala mo naman sinisiraan kita. Nag-make face lang si Skylar kay Joey. So paano? Let's start? Saad ni Doktora Marquez. Okay, Doc. Should we kick him out of my room? Tukoy niya kay Joey na ikinatawa ng doktor. Grabe ka talaga sa akin. Pero saan ka ba magiging komportable? Pwede ko naman kayong iwan dalawa dito. Tumayo na ito para lumabas ng kwarto. No, wag kang aalis. Dito ka lang. Nakita niya nang umiti ito. Okay, dito lang ako. Magsimula na kayo. Naupo ito sa couch. Ang unang ginawa ni Doktora Marquez ay inassess na muna nito si Skylar. Pagkatapos, pa-fill upin sa isang questionnaire, ay may mga tinanong ito sa dalaga. Habang kausap, ang doktor ay paminsan-minsang tumitingin siya kay Joey. Attentive lang itong nakikinig, pero ngumingiti kapag nakita siyang nakatingin dito. Hey, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Joey sa kanya. Nang makita nito na umiiyak na siya, hindi na ito nakatiis at lumapit na. I'm okay. It's okay. Ilabas mo lang lahat yan.
Matagal mong kinimkim ang lahat ng nasa loob mo. Gagaan ang pakiramdam mo kapag nailabas mo yan. Masuyong wika ni Doktora Marquez. Hindi niya na napigilan ang sarili. Yumakap siya kay Joey na nakaupo sa tabi niya. Sa dibdib nito siya humagulgol ng iyak. Sige lang. Iiyak mo lang yan. Andito lang ako. Sabi nito habang masuyong hinahagod ang likod niya. Pagkatapos ng session sa psychiatrist, pakiramdam ni Skylar ay may mabigat na natanggal sa dibdib niya. Salamat po, Doc. Mag-iingat po kayo pa uwi. Nakangiting niyakap niya ito. You're welcome. You'll get better in time, Skylar. Magaling itong therapist mo. Makulit nga lang. Hindi ka niyan tatantanan hanggat hindi ka gumagaling. Pabirong sabi ni Doktora Marquez. Well, yung kakulitan niya yung nakatulong sa akin. Anya. Nagkatawanan silang tatlo. Ihahatid ko lang siya sa labas. Paalam sa kanya ni Joey. Okay. Pagkalabas ng mga ito sa kwarto niya ay napangiti siya. I feel better now. Sambit niya. Pagbalik ni Joey ay nagulat siya dahil may dala itong ice cream. Bakit may ice cream ka? To cheer you up. Sabi ng kaibigan mo kapag upset ka daw, kumakain ka lang ng ice cream tapos okay ka na. Tugon ito at saka inabot sa kanya ang ice cream sa cone. Nakakausap mo sila? Gulat na tanong niya. Oo. Napakamot ito sa ulo. Huwag ka sanang magalit ah. Sa kagustuhan ko kasi na maintindihan ka. Kinulit ko rin sila. Ayos lang. Kumusta sila? Mula nang mapilay ako, tinaboy ko na kasi sila sa buhay ko eh. Malungkot na napangiti siya. They're doing fine. Miss ka na nga raw nila eh. At pinagdadasal nila palagi na gumaling ka na. Kapag okay ka na, pwede ka na makipagkita sa kanila. Pagkatapos ko silang ipagtabuyan, hindi sila galit sa'yo. Naiintindihan ka nila at ang pinagdadaanan mo. Hindi ka lang daw nila kinulit kasi ayaw nila na magalit ka sa kanila. Hinihintay ka lang nila, Skylar. Saglit siyang napatitig kay Joey tsaka nginitian ito. Thank you. I owe you for helping me. Wala yun. Ginawa ko lang yung trabaho ko. Kainin mo na yung ice cream mo, baka matunaw. Sige, salamat. Pati favorite flavor ko inalam mo ah. Siyempre naman, dapat complete information. Ang galing ko, no? Ikaw na. Naiiling na kinain niya ang ice cream na hawak. Maya-maya ay natigilan siya nang biglang dumukwang si Joey para punasan ang gilid ng labi niya. Oh, sorry. May ice cream ka kasi. Apologetic na sabi nito nang makita na natigilan siya. Ayos lang. Umiwas siya ng tingin dito. Nga pala. Gusto mo ba na ngayon tayo magpunta sa ospital o sa ibang araw na lang? Tanong nito sa kanya makalipas ang ilang sandaling katahimikan na namagitan sa kanilang dalawa. Pwede naman ngayong araw na para maituloy-tuloy na natin yung therapy. Gusto ko nang gumaling ka agad. That's the spirit. Ipapahanda ko lang yung sasakyan sa driver niyo, okay? Mag-change ka pa ba ng damit? Yes. Kaya tatawagin na lang kita kapag ready na ako. Sige, be careful ah. Bilin pa nito bago naglakad papunta sa pintuan. Okay. Pagkalabas ni Joey ay saglit siyang napatitig sa pintong nilabasan nito bago siya kumilos para magbihis. At makalipas ang ilang taon ay ngayon na lang ulit siya naging conscious sa ayos at isusuot niya. Nang araw na yon, nakalabas siyang muli ng bahay nila na matagal niyang hindi nagawa mula nang mapilay ang isang paa niya. Dahan-dahan, inalalayan siya ni Joey sa pagsakay sa kotse. Paalis na sila sa ospital pagkatapos ng check-up ng paa niya. So far, maayos naman yung resulta ng check-up mo. Anito pagkapasok nila sa kotse. Ibig sabihin, malaki yung chance na tuluyan ng gumaling yung paa ko? Yes. Tayo na po, Manong. Baling nito sa driver. Salamat, Joey. Nakangiting sabi niya dito. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ginagawa ko lang yung trabaho ko bilang therapist mo. Pero kung hindi mo ako kinulit, at kung sinukuan mo ko tulad ng mga nauna kong therapist, hindi magkakaroon ng progress ang recovery ng paa ko. Kaya I owe you for your effort. Wala yun. Basta tuloy-tuloy lang, okay? Hanggang tuluyan ng gumaling yung paa mo. Ano pa nga ba? Hindi mo naman ako titigilan hanggat hindi ako gumagaling eh. Natatawang saad pa nito. Buti naman alam mo, kahit makulitan ka pa sa akin. Nung nagpaulan yata ng kakulitan, sinalo mo lahat eh. Natatawa pa rin na sabi niya. Tumatawa ka na ngayon Keperop. Mas madali kang gagaling kapag masaya ka. Natigilan si Skylar sa sinabi nito. Hindi niya namamalaya na napapatawa na pala siya nito. Ang sarap pala sa pakiramdam. Matagal ko nang hindi naranasan yung ganitong pakiramdam.
Nakita niya na napangiti si Joey sa sinabi niya. Kailan mo ba huling naramdaman ang ganyang pakiramdam? Nung malapit na kaming manalo sa laban namin sa PVL. Kaso lang, na-injured naman yung paa ko after that. Malungkot na napangiti siya sa pag-alala sa nangyaring yun. May reason pa rin para maging masaya ka. Kasi bago ka ma-injured, naipanalo mo pa rin yung laban. At proud ang mga ka-team mo sa'yo, pati kaming mga fans mo. Totoo ba yan? Fan kita? O binubola mo lang ako? Tinaasan niya ito ng kilay. Totoo yun Kinilig nga ako nung nalaman ko na ikaw yung therapy ko eh. Pero nadismaya ka nung sinungitan kita at pinahirapan. Of course not. Mas lalo pa nga akong na-challenge eh. At saka gusto talaga kitang tulungan. Thank you, Joey. Binalik mo yung pag-asa na nawala sa akin. Nangitian niya ito ay nagkatitigan silang dalawa. Andito na po tayo, ma'am. Imporma sa kanila ng driver. Napatikhim si Joey at sabay silang nag-iwas ng tingin sa isa't isa. Andito na pala tayo. Bubuhatin na lang ba kita or isasakay na kita sa wheelchair mo? Tanong nito sa kanya. Sa wheelchair na lang? Mabigatan ka pa sa akin eh. Ayos lang naman, hindi ka naman mabigat. Kaya kayang-kaya ka ng muscles ko. Nag-flex pa ito ng biceps nito. Gamitin mo na lang yung muscles mo sa pagbuhat sa wheelchair ko. Pabirong inirapan niya ito. Sa mga sumunod na araw ay naging magaan na ang pagtitherapy ni Skylar. Magkasundo na kasi silang dalawa ni Joey at decided na rin ng dalaga na magpagaling. Ngayong araw, subukan mong maglakad nang wala sa parallel bar, okay? Sabi pa ni Joey sa kanya. Napatitig naman si Skylar sa lalaki. Paano kung matumba ako? I'm here, huwag kang mag-alala. Kahit ilang step lang subukan mo, kaya mo yan. Ang sabi ng doktor, fully healed na raw yung paa mo. Kailangan mo lang mag-therapy para masanay kang ilakad ulit yung paa mo. Pagpapalakas nito sa loob niya. Sige, basta huwag kang lalayo sa akin ah. Oh, andito lang ako malapit sa'yo. Dahan-dahan siyang tumayo. Dama ni Skylar ang panginginig ng mga tuhod. Nagsubukan niyang ihakbang ang kanang paa. Ayan, you're doing good. One step at a time. Cheers sa kanya ni Joey. Naihakbang ko na siya ng walang tungkod. Oh, parallel bars. Masayang wika niya nang makatatlong hakbang siya. Pero sa ikalimang hakbang ay biglang nanlambot ang tuhod niya. Kaya kamuntik na siyang bumagsak. Mabuti na lang ay maagap si Joey. Mabilis nitong nahapit ang bewang niya. Napakurap si Skylar habang nakatingin sa mga mata ni Joey. Sobrang lapit na ng mga mukha nila at halos yakap na siya nito. Nang mga sandaling yon ay dama ni Skylar ang mabilis na tibok ng puso. Gusto niyang ipikit ang mga mata niya. Hindi kasi niya kayang salubungin ang intensidad ng titig nito sa kanya. Napalunok siya nang lumapit ang tingin ni Joey sa mga labi niya. Nasa ganun silang tagpo nang biglang may mga taong dumating. Oh my God! Nakakaistorbo ba kami? Tanong ng kaibigan ng dalaga na si Pepper. Uy, nandyan na pala kayo. Bulalas ni Joey nang makita ang mga bagong dating. Maupo ka na muna. Inalalayan siya nito na makaupo sa upuan na naroon sa garden. Itinago ni Skylar ang pagkadismaya at naipilig niya ang ulo sa naisip. Hindi ko alam na darating kayo. Alanganin ang ngiting sabi niya sa mga kaibigan at dating ka-team sa volleyball. Surprised! Pwede na kaming bumisita sa'yo, diba? Kung hindi, sasakalin namin tong therapist mo. Siya kasi yung may sabing pwede ka na naming puntahan dito. Natawa siya sa sinabi ni Pepper. Oo naman, pwede kayong bumisita dito. Pasensya na kayo sa naging asal ko sa inyo dati ah. Nahihiyang initian niya ang mga to. Wala yun, naiintindihan ka naman namin. Gusto rin bumisita ng iba, kaso may mga trabaho sila. Sa susunod na lang daw sila bibisita sa'yo. Nakangiting sabi ni Tabita, ang pumalit na team captain sa kanya. Alam namin na hindi ka nanonood ng mga laban namin, pero lagi naming sinasabi na dedicated sa'yo ang bawat laban namin. Ginagap ng isa pa nilang ka-team na si Vanessa ang kamay niya. Thank you guys. Hindi niya napigilan ang emosyong nararamdaman. Namiss ko kayo. Niyakap siya ng mga ito nang umiyak siya. Hey, kailan ka pa naging crybaby? Biro pa ni Tabita. Kaso kasi, pinapaiyak niyo ako eh. Buti na lang napalambot ka nitong si Joey. Kung hindi, baka hindi ka namin mabisita hanggang ngayon. Kunwari ay nagtatampong sabi ni Tabita. Actually, humanda siya sa akin dahil nagpapunta siya ng bisita ng hindi ko alam. Nagpupunas ng luha na bumaling siya kay Joey.
Nakangiti lang ito habang nakatingin sa kanilang magkakaibigan. Ang swerte mo nga no, mabait na, gwapo at matyaga pa yung therapist mo. Magpapilay din kaya ako. Sabay kagat sa labi ni Pepper habang nakatingin kay Joey. Aray! Daing nito ng batukan ni Vanessa. Tumigil ka nga, aagawan mo pa ng love life itong si Skylar eh. Sabi nito na ikinalaki ng mga mata niya. Ano ba yung mga pinagsasasabi niyo? Nakakahiya kay Joey. Saway niya sa mga kaibigan. You're blushing, friend. Oo nga, ibig sabihin may something. Segunda pa ni Tabita kay Pepper. Mga lukarit talaga kayo. Dito na kayo mag-lunch. Magpapaluto kina Manang. Hindi namin yan hihindian, sabi pa ni Vanessa. Ako na nga yung magsasabi kay Manang, magbanding na muna kayo dito. Kukuha ko na rin kayo ng maiinom. Presenta pa ni Joey. Okay, salamat. Nginitian niya ito na sinuklian din ito ng ngiti. Grabe! Ngitian ba yung love language nyo? Hirit pa ni Pepper. Nakangiting naiiling na lang siya sa panunukso ng tatlo sa kanya. Nang araw na yon ay hinayaan na lang ni Joey na makipagbonding si Skylar sa mga kaibigan nito. Pagkaalis ng mga to ay tsaka niya lang nilapitan ang dalaga. Uy, bakit kanina pa kita hindi mahagilap? Akala ko umuwi ka na. Bakit hindi ka nakijoin sa amin? Nakangiti siya sa sunod-sunod na tanong nito. Pwedeng isa-isa lang, mahina yung kalaban. Sagutin mo na lang kasi. O, yan ka na naman, nagtataray ka na naman. Ikaw kasi. Eto naman, namiss naman ako kaagad. Binigyan ko lang kayo ng time na mga kaibigan mo na makapag-bonding. Ilang taon mo rin silang hindi nakita eh. And I can see na masaya ka kanina. Tama ka. Ang sarap sa feeling na makasama sila ulit. Pero ang assuming mo sa sinasabi na namiss kita ah. Hindi ba? Akala ko lang pala. Well, mamimiss mo rin ako. Oo na lang. Pero thank you Joey ah. Nag-effort ka talaga na i-reach out sila para sa akin. Nakangiting sabi ni Skylar. You're welcome. Masaya rin ako na makita kang masaya. Bukas na lang tayo mag-therapy, okay? Okay. Uuwi ka na ba? Oo. Medyo late na rin eh. Sige, mag-iingat ka. Sila yung mag-iingat sa akin. Oo na lang, yabang mo ah. Nagtawanan silang dalawa. Sige na, alis na. Bye, matulog ka na. Kinumutan niya ito bago siya lumabas ng kwarto nito. Habang nasa biyahe si Joey pa uwi ay napapangiti siya. Masaya ang binata sa nakikitang improvement kay Skylar. Hindi lang sa paa nito kundi sa ugali at mood nito. Kung dati bugnutin ito at masungit, ngayon ay nagagawa na nitong tumawa at makipagkulitan. Kaya naman mas naging madali na lang ang therapy sessions ng dalaga. Hanggang isang araw, maagang gumising si Skylar dahil excited siya sa therapy niya ng araw na yon. Ha? Bakit ako naglalagay nito? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa lip gloss na hawak. Hindi ako nagpapaganda para sa kanya, no? Naiiling na tanggi niya sa sarili. Ay, ano bang nangyayari sa iyo, Skylar? Hindi niya maintindihan ang nararamdaman ng mga nakaraang araw. Kung dati kasi ay naiinis siya kay Joey, ngayon naman na excited siyang makita ito. Nang makarinig siya ng katok sa pinto ay natataranta siyang niligpit ang makeup na nasa ibabaw ng tukador niya. Come in. Saad niya. Good morning. Nakangiting sumungaw sa pintuan si Joey. Are you ready for today's session? Yes, I'm ready. Poker face na tugon ni Skylar sa binata. Oh, wala ka sa mood? Hindi naman. Tipid na sagot nito. Nang pumasok ito sa kwarto niya at lumapit sa kanya, ay sinubukan niyang itago ang kabang nararamdaman. Dati naman ay walang epekto sa kanya ang binata. Huh? Ayos ka lang ba? Bakit nanginginig ka? Napatingin si Skylar sa kamay niyang nanginginig nga. I'm okay, simulan na natin. Itinago niya ang kamay sa likuran niya. Sigurado ka ah. Sige, let's start. Imamassage ko na muna yung binti mo at saka paa mo. Okay. Sinimulan na ni Joey ang pagmamassage therapy sa kanya. May tanong pala ako. Anito habang abala sa ginagawa. Ano yun? Bakit maswerte ang kalendaryo? Seryosong tanong ba yan? Kunot noong tanong niya. Sumagot ka na lang kung bakit. Bakit? Kasi marami siyang dates. Sabay tawa ni Joey. Napamaang naman ng dalaga nang ma-realize na nagjo-joke ito. Hindi ka natawa? Sige, isa pa. Anong isda yung bumabaril? Ano? Sakay niya na lang sa trip ng lalaki. Eddie, bang-us! Kunwari ay bumaril pa ito. Todo na yan? Ang hirap mo namang patawanin. Eto pa nga, ano yung tawag sa maliit na tsunami? Ano? Bored na tanong niya. Eddie, tsunano.
Ewan ko sa'yo. Inirapan niya ito. Grabe ka naman. Eto, last na. Naiikot niya pa itaas ang mata. Fine. Anong sabi ng pare nung makita niya na maraming ipis sa kwarto niya? Ano? Let us spray! Medyo natawa siya sa joke nito. Todo na yung tawa mo. Next time nga mag-iisip pa ako ng maraming jokes. Umiiling na ipinagpatuloy na lang nito ang ginagawa. Hay nako, damihan mo kasi ang baon mong jokes. And please, yung nakakatawa okay? Biro pa niya dito. Sa susunod talaga, sisiguraduhin ko na mauutot ka sa kakatawa. Ew, that's gross, Joey. Doon ka natawa. Halika na. Alalayan na kita papunta sa parallel bars. Subukan mo ulit kung kaya mo nang maglakad ng dalawang paa mo. Feeling ko konti na lang kaya mo na eh. Sa tingin mo, kinakabahan ako eh. Huwag kang mag-alala, I'm here. Sasaluhin kita kapag nahulog ka. Napakurap-kurap si Skylar. Iba kasi ang dating sa kanya nang sinabi ni Joey. Okay, yun na lang yung nasabi niya. Habang inaalalayan siya ni Joey papalapit sa parallel bars, dama niya ang mabilis na tibok ng puso. Are you ready? Aabangan kita sa dulo ng parallel bars, okay? Sige. Huminga na muna siya ng malalim habang humahakbang nang nakakapit sa parallel bars. Pagdating ni Skylar sa dulo, alright, subukan mong humakbang papalapit sa akin. Instruct ni Joey na medyo nilayo ang distansya nito sa dalaga. Sasaluhin mo ko ah. Yeah, I promise. Sige. Kinakabahan na sinubukan niyang maglakad palapit kay Joey, gamit ang dalawang paa at walang tulong ng saklay o anuman. Slowly, kaya mo yan, Skylar. You can do it. Huwag kang kakabahan. Mahinang cheer pa ni Joey sa kanya. Oh my God! Nanlaki ang mata niya nang malapit na siya sa kinaroroonan ng binata. Joey, wala na akong nararamdamang sakit. Kaya mo yan. Kaya ko na. Magaling na ako. Ah! Sa sobrang saya ay napatakbo siya kay Joey at niyakap ito. Hindi niya nakita ang gulat sa reaksyon nito. Wow! Nakatakbo ka pa. Manghang komento nito nang makabawi. Nagawa ko, Joey! Nagawa ko! Thank you! Yes! You did it, Skylar. Siguradong matutuwa yung mga magulang mo. Thank you. Dahil sa'yo kaya ako gumaling. Mas sinigpitan niya pa ang yakap dito. Napangiti naman si Joey. No. Dahil sa dedication mo kaya ka gumaling. And I'm happy for you. No. Dahil to sa'yo. You helped me heal, Joey. Thank you. Hindi niya na napigilang umiyak habang nakayaka pa rin dito. Maingat na hinagod naman ito ang likod niya. You're welcome. Sige lang. Iiyak mo lang yan. Tears of joy ito. Hindi ko akalain na darating pa yung araw na to. Sobrang saya ko. Akala ko kasi dati wala nang pag-asa eh. Kasi, kinailangan lang na gumaling mo emotionally. Kumalas siya sa pagkakayakap kay Joey at nagpupunas ng luha na tumingin dito. At tinulungan mo kong gumaling from all of that, Joey. I'm happy and thankful sa pagdating mo sa buhay ko. Nagkatinginan ang dalawa. Parehong dama ang mabilis na tibok ng puso nila. Unti-unti na sanang naglalapit ang mga labi nila nang biglang may kumatok sa pinto. Masaya ang parents ni Skylar nang malaman ng mga ito na magaling na siya. Nang araw na yon ay kukumustahin lang sana siya ng mga ito, pero laking gulat nila nang makita na nakatayo na ng maayos ang dalaga. We're so happy, anak! Finally! Wika ni Mrs. Carpio. Salamat po kay Joey. Kung hindi dahil sa kanya, hindi po ako gagaling. Nakangiting bumaling siya kay Joey. Salamat. Hindi kami nagkamali sa pagkuha sa'yo bilang therapist ng anak namin. Kinamaya ni Mr. Carpio si Joey. Walang anuman po. Ginawa ko lang po yung trabaho ko. Ang humble mo naman. Kung hindi mo ako pinagtsagaan, hindi darating yung araw na to. Ang daming therapist na sumuko sa akin. Pero ikaw, hindi mo ako sinukuan. Thank you, Joey. You're welcome. Nakangiting tugon nito. Napabaling si Skylar sa ama ng tumikim ito. We owe you big time, Mr. Bennett. Ask me anything you want. Ibibigay namin bilang pasasalamat sa'yo. Offer ni Mr. Carpio. Nako, hindi na po kailangan. Umiiling na tanggi naman ng binata. Ikaw ang bahala, pero kapag nagbago yung isip mo, magsabi ka lang ha. Saad ni Mrs. Carpio. Hindi na po talaga. Masaya po ako na gumaling po si Skylar. Nang tumingin ito sa kanya ay nagkangitian silang dalawa. Ikaw ang bahala. By the way, okay na ba o may kailangan pang therapy si Skylar? Tanong pa ni Mrs. Carpio. May ilang sessions pa po kaming natitira at sasamahan ko po siya sa ospital to make sure that everything is fine. Okay, thank you again, Mr. Bennett.
Muling nakipagkamay si Mrs. Carpio sa binata. Pagkatapos ng pakikipag-usap ng mga magulang ni Skylar kay Joey, ay umalis na ang mga to. Congratulations! Nakangiting sabi ni Joey sa kanya. Thank you. Ibig bang sabihin nito, wala ka ng reason para magpunta dito sa bahay? Pwede naman kung bibigyan mo ako ng reason. Nagliwanag ang mukha ni Skylar sa sinabi nito. Paano kung bigyan kita ng reason? Let's see. Nagkangitian ang dalawa. Matapos ang ilang araw pang therapy sessions para makasiguro na maayos na ang mga paa ni Skylar, nakatakda nang magpaalam si Joey sa dalaga. May balak sanang ipagtapat ang binata. Kaya lang, Yes bro, last day na naming magkikita ngayon. Ma-assign na ako sa panibagong kliyente. Kaya magtatapat na ako sa kanya. nakangiting sabi ni Joey sa kaibigang si Gio sa kabilang linya. Good luck bro, balitaan mo ako para makapaghanda na ako ng susuotin ko sa kasal nyo. Loko, magtatapat pa lang ako. Kasal na agad yung nasa isip mo. Sige na, bye na, nandito na ako sa gate nila. Nakangiting pinindot niya ang end button. Dahil kilala na siya doon ay pinagbuksan agad siya ng guard ng gate. Good morning Manong, Bati ni Joey dito. Good morning Joey, tuloy ka. Salamat po. Dumiretso na siya ng pasok sa mansyon ng mga Carpio. Ngunit bago pa makapunta si Joey sa garden kung saan naghihintay si Skylar sa kanya, ay natigilan siya ng maulinigan ng usapan ng mga magulang ng dalaga sa may sala. Nakita ko kung paano nila tignan ng isa't isa. Kaya sigurado ko na may nararamdaman ng lalaking yon sa anak natin. At ganon din si Skylar sa kanya. Narinig niyang sabi pa ni Mrs. Carpio sa asawa. Anong gusto mong mangyari? Kagagaling lang ni Skylar. Pasasamain mo pa ba yung loob niya? Saad ni Mr. Carpio. Anong gusto mo? Hayaan natin na mapunta sa gaya niya lang na isang hamak na therapist ang anak natin? Parang may sumuntok sa dibdib ni Joey sa narinig kay Mrs. Carpio. Pinilit niya na wag makagawa ng ingay sa pinagkukublian niya. Ngayon na magaling na si Skylar, pwede na siyang magsimula muli. Makakahanap pa siya ng lalaking mas nababagay sa kanya. Dagdag pa ng ginang. Napabuntong hininga na lang si Mr. Carpio. Hinintay naman ni Joey na makaalis ang mag-asawa bago ito pumasok sa loob. Nang dahil sa narinig ay nagbago ang isip ng binata. Hey, bakit ang tagal mo? Nakangiting sinalubong siya ni Skylar. May dinaanan pa kasi ako Pagsisinungaling niya. Okay, kanina pa ako ready Tara na. Aya nito. May usapan kasi ang dalawa na lalabas sila ng araw na yon. Gusto kasi ng dalaga na si Joey ang makasama sa unang gala nito. Ngayon na nakakalakad na itong muli. Bago tayo lumabas, may sasabihin na muna ako sa'yo Ano yun? Ang seryoso Yeah, medyo serious nga. Ayoko sana pero kailangan kong gawin para sa future ng family ko. What do you mean? Diretsuhin mo na nga, nakakainis to. Aalis ako, Skylar. Saan ka pupunta? Sa ibang bansa. May offer kasi sa akin sa abroad Nakita niya na natigilan ito sa sinabi niya. Magtatrabaho ka sa ibang bansa? Matatagalan ka doon? Oo. Namagitan sa dalawa ang mahabang katahimikan. Hanggang si Skylar ang bumasag doon. Okay, I understand. You have to do that for your family. Hindi kita pipigilan. Pero pwede ba na wag na muna nating isipin yan ngayong araw? Ngumiti ito pero hindi umabot sa mga mata. Okay. Thanks for understanding. Let's go. Yeah. Nang araw na yon ay kumain sila sa kainan na namispuntahan ni Skylar. Nag-arcade din sila at namasyal. Pero kahit tumatawa ang dalaga, ramdam ni Joey ang bigat sa dibdib nila pareho. Ayaw niya sanang tanggapin ang offer na trabaho sa abroad dahil daman niya na may pagtingin din sa kanya ang dalaga. Pero nang dahil sa narinig niyang usapan ng mga magulang nito, nagpasya siyang umalis na lang. Masaya ka ba ngayong araw? Tanong ni Joey kay Skylar. Nakangiting tumango naman ito. Oo, namiss kong gawin ang mga bagay na to. Ang tumakbo sa park, maglaro sa arcade, mag-shopping, at kumain sa mga favorite kong kainan. Ang takaw mo nga Namiss ko nga Ako kaya mamimiss mo. Hindi niya napigilang tanong. Siyempre naman, hindi akalain ni Joey ang sagot nito. Mahihintay mo kaya ako? Oo naman. Talaga? Oo nga. May gusto pa pala akong gawin. Ano yun? Ang mag-inom sa bar. Tara. Aya nito sa kanya. Siguraduhin mo lang na hindi ka madaling malasing Hinahamon mo ba ako? Nakataas ang kilay na tanong nito sa kanya. Paano kung sabihin ko na oo?
Then bring it on. Tignan natin kung sino yung unang malalasing sa ating dalawa. Okay, halika na sa bar. Nagpunta ang dalawa sa isang high-end na bar. Nang gabing yon ay nagsaya sila at kinalimutan pansamantala ang nakatakda nilang paghihiwalay ng landas. At makalipas ang 6 na taon. Welcome back, Kuya Joey! Magkakasabay na sigaw ng mga kapatid ng binata. Ang lalaki nyo na, namiss ko kayo. Niyakap niya ang dalawang kapatid. Namiss ka rin namin, kuya. Saad pa ni Joshua. Ito ang sumunod sa kanya. Magsipasok na kayo't lalamig na yung pagkain. Siguradong gutom na yung kuya nyo. Saad ni Mrs. Bennett. Opo, Nay. Andyan na po kami. Pumasok na tayo sa loob. Aya niya sa mga kapatid. Sinundo siya ng mga ito sa airport. Hindi na sumama ang nanay nila dahil nagluto daw ito ng pagkain para sa pagdating niya. 6 na taon na ang nakararaan mula nang magpunta sa bansang Canada si Joey. Naging caregiver siya doon ng isang matandang lalaki. At nang mamatay ito, ay pinamanahan nito ang binata. Napagtapos niya ng pag-aaral ang dalawang kapatid at nakapagpatayo na rin siya ng bahay para sa mga ito. Plano rin ng binata na magtayo ng sarili niyang negosyo sa pagbabalik niya ng bansa. Ang lalim naman ng iniisip mo, anak. Tinabihan siya nito sa bench na naroon sa mini garden ng ina. Mahilig kasi itong maghalaman. Naisip ko lang po, Nay, na kung hindi sana nagkasakit si tatay at nalugi yung negosyo niya, hindi sana tayo naghirap ano. Hindi niya mapigilan ang pagsilay ng malungkot na ngiti sa mukha niya. Namatay sa sakit na leukemia ang ama ng binata na isang British. Pero wala itong naipamana sa kanila dahil naghirap ito mula nang magkasakit. Pero siguradong kahit saan man siya naroon ngayon, proud siya sa narating mo, anak. Sayang nga lang po wala na siya. Oo nga po pala. Nagustuhan niyo ba yung mga pasalubong ko sa inyo? Oo naman, anak, maraming salamat. Sobra-sobra na mga nagawa mo para sa amin ng mga kapatid mo. Panahon na para sarili mo naman yung unahin mo. Parang gusto niya na akong mag-asawa. Malamang! Hindi ka na bumabata, Joey. Kailangan mo rin ng makakasama mo sa pagtanda. Hindi po ako sigurado if nahintay niya po ako eh. Baka may asawa na siya ngayon. Tugon niya sa ina na ang tinutukoy ay si Skylar. Nawalan kasi sila ng komunikasyon ng dalaga nang maging busy si Joey sa trabaho at mukhang naging abala na rin si Skylar sa sarili nitong buhay. Malay mo naman, bakit hindi mo siya subukang kontakin o di kaya yung mga kaibigan niya? Napaisip si Joey sa payo ng ina. I-message ko po si Pepper mamaya. Sa ngayon, mag-bonding muna po tayo. Videoke tayo at mag-barbecue. Sige ba? Hindi kita uurungan sa kantahan, anak. Gagawa ko ng pork barbecue. Ihanda nyo na ng mga kapatid mo ang videoke dito sa garden. Utos ni Aling Mona sa anak. Sige, Nay. Sasabihan ko na sina Joshua at Jessica. Okay, mauna na ako sa kusina. Pumasok na sa loob ng bahay si Aling Mona habang naiwan naman si Joey sa garden na napapaisip. Samantala, walang kamalay-malay si Skylar na nagbalik na sa bansa si Joey. Itutuloy mo talaga? Magpapakasal ka? Tanong ni Pepper kay Skylar. I have no choice, Pepper. Kinukulit na ako ng parents ko na magpakasal. Bored na sagot niya sa kaibigan. At pumayag si Cloud. Kahit na alam niyang may mahal kang iba. Tukoy nito sa lalaking gusto ng parents niya na pakasalan niya. Oo. At saka mukhang hindi naman siya babalik ni. Nakaramdam ng pait si Skylar sa sinabi niya mismo. Sino pong hindi na babalik, Mommy? Ang daddy ko po. Tanong ng 5 taong gulang na batang babae na si Sky. Anak, 'di ba sinabi ko sa'yo na bawal makinig sa usapan ng matatanda? Imbis na sa kanya lumapit ay kay Pepper pumunta ang anak niya. Ninang, 'di ba sabi mo sa akin babalik yung daddy ko, tapos makakasama na namin siya ni Mommy? Tanong nito kay Pepper. Sa edad nitong 5 taong gulang ay matatas na ito na magsalita. Hindi itinago ni Skylar ang pagkatao ng ama nito, kaya kilala nito si Joey. Tinaasa ni Skylar ng kilay ang kaibigan. Kung ano-ano yung mga sinasabi mo sa bata, ayan tuloy umasa. Bakit? Sinabi naman talaga ni Joey na babalik siya. Kaya wait ka lang, baby girl, okay? Sige na, maglaro ka na dun. Okay po, Ninang. I will just wait for my daddy. Masayang umalis si Sky at pumasok ng bahay. Nasa pool area kasi ang magkaibigan. Nakita mo na, asang-asa yung anak ko. Paano ko ngayon ipapaliwanag sa kanya na baka hindi na bumalik yung daddy niya? It's been 6 years, Pepper. Frustrated na isinuklay niya ang mga kamay sa mahaba niyang buhok. Bakit kasi hindi mo sinabi kay Joey nung may contact pa kayo na nagkaanak kayo? Baka nagkandara pa yung bumalik. Yun nga yung ayokong mayari.
Kaya hindi ko sinabi sa kanya kasi ayokong masira yung pangarap niya para sa pamilya niya. Paano naman yung anak niyo? Tanggap naman siya ni Cloud eh. At siguro matatanggap din ni Sky someday na siya na yung kilalaning ama niya. Hay naku, good luck na lang sa desisyon mong yan ha. Pasalamat ka, mahal ka namin. Kung hindi, hindi kami pupunta nila Vanessa sa kasal mo. Alam ko naman na hindi niyo ako matitiis eh. Nginitian niya ang kaibigan. Psst, oo na. Natawa na lang siya nang umuso ito. Hindi alam ni Skylar na may naisip na plano ang anak na si Sky. Ninang, may number ka po ni Daddy? Tanong nito kay Pepper. Wala baby girl eh. Malungkot na tugon nito sa bata. Facebook po kaya? Hanapin po natin si Daddy. Excited na sabi ni Sky. Oo nga no, bakit di ko naisip yun? Ang galing mo talaga inaanak. Sandali, hahanapin ko sa Facebook yung daddy mo. Habang nagpipindot sa cellphone niya si Pepper, ay may nag-pop up na message sa messenger niya. Ninang, you have a message. Look! Calm down inaanak, okay? Eto na, titignan ko na. Sino pang nag-message sa'yo? Pangungulit ni Sky. Speaking of, nag-message yung Daddy Joey mo! Bulalas ni Pepper. Nagliwanag ang mukha ng batang si Sky sa narinig. Talaga po? Ano pong sinabi niya? Kinukumusta yung mommy mo? Can you call him, Ninang? I want to talk to him. Sabay puppy eyes pa nito kay Pepper. O sige, lagot ako nito sa mommy mo pero mahal kita. Gora! Tinawagan ni Pepper si Joey through video call at hinayaan nito na mag-usap ang mag-ama. Makaraan ng 1 linggo. Congratulations, anak! Ngiti-ngiti na bati ni Mrs. Carpio kay Skylar. Araw ng kasal ni Skylar at Cloud Liveste. Isa yung simpleng church wedding, ayon sa kagustuhan ng dalaga. We are so happy for you, anak. Segunda ni Mr. Carpio sa asawa. Salamat po, Mom, Dad. Niyakap niya ang mga magulang niya. Magsisimula na po ang wedding entourage, sabi ng coordinator ng kasal. Okay, thank you. Nginitian ito ni Skylar pero hindi umabot sa mga mata niya ang ngiting yon. Habang naglalakad siya papunta sa altar, gusto niya sanang huminto at tumakbo paalis. Pero hindi niya yun magawa dahil iniisip niya ang pinagsamahan nila ni Cloud. Naging mabuti ito sa kanila ng anak niya, kaya ayaw niya itong masaktan at mapahiya. You can do this, Skylar. Hindi ka na pwedeng umatras. Kumbinsin niya pa sa kanyang sarili. Hi, you're so beautiful. Nakangiting bati sa kanya ni Cloud nang makarating siya sa altar. Nginitian niya ito. Salamat. Sinimulan na ng pare ang seremonya ng kasal. Pagkatapos sumagot ni Cloud ng I do sa tanong ng pare, bumaling naman ito sa kanya. Skylar Carpio, do you take this man as your lawfully wedded husband, for better or worse, richer or poorer, in sickness and in health, for life? Tanong ng pari sa kanya. Ilang segundong nakatingin lang siya kay Cloud. Nang umiti ito sa kanya ay balak niya na sanang sumagot ng I do, pero biglang, Stop the wedding! Sigaw ni Sky mula sa may pintuan ng simbahan. Sabay-sabay na napatingin doon ang lahat. Sky! Natigilan si Skylar nang mamukaan niya ang taong kasama ng anak. Joey? Habang naglalakad papalapit sa altar ang mag-ama, pakiramdam niya ay naninikip ang kanyang dibdib. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Mrs. Carpio kay Joey. At bakit mo kasama ang apo ko? Dagdag pa nito. Nandito po ako para pigilan ang kasal. Mahal na mahal ko po si Skylar. At gusto ko pong makabawi sa kanila ng anak namin at pakasalan siya. Ngayon nakaya ko na pong bigyan ng magandang buhay yung anak nyo. May sarili na po akong bahay sa Canada, maging dito sa Pilipinas. Mahabang litanya ni Joey. Hindi kaagad nakahuma ang mga magulang ni Skylar. Pero nang makabawi si Mrs. Carpio, ay umisme dito. Hindi ako makakapayag. Sa tingin mo ba mahal ka pa ng anak namin? Pero Lola, sila po yung gusto kong makasama. Kayo po ang mommy at daddy ko po ang dapat magpakasal. I'm sorry, Tito Cloud. Apologetic na nagyuko ng ulo si Sky. Ngumiti naman dito ang lalaki. It's okay, Sky. Naiintindihan kita. Talaga po? Kumikinang ang mga matang tanong pa ng bata. I want you and your mom to be happy. Saad pa ni Cloud. Naiiyak na napatingin dito si Skylar. Cloud, it's okay. I understand. Huwag mo akong isipin. No! Hindi ako makakapayag. It's been 6 years. Hindi ka na mahal ng anak ko. Sabihin mo sa kanya, Skylar, hindi mo na siya mahal. Utos ni Mrs. Carpio sa anak. Bago pa makasagot si Skylar ay binuhat na siya na animoy sako ng bigas ni Joey. Ah! Joey! Anong ginagawa mo? Gulat na tanong niya dito.
Itatanan na kita kasama yung anak natin. Nakangising sagot naman nito. What? Bulalas niya. Halika na anak. Aya nito kay Sky. Yehey! Sasama na kami kay Daddy! Pumalakpak pa na sumunod naman nito. No! Hindi mo pwedeng kunin ang apot anak ko! Pigilan mo sila! Utos ni Mrs. Carpio sa mga bodyguards. Ngunit itinaas ni Mr. Carpio ang kamay nito. Hayaan niyo silang makaalis. Panahon na para piliin ang anak natin ang sarili niyang kaligayahan, honey. Anito sa asawa. I can't believe you! Sigaw nito. Tita, I agree with Tito po. Alam ko po sa sarili ko na hindi ako yung makakapagpasaya kina Skylar at Sky. Kaya deserve po nilang makasama yung taong tunay na makakapagpaligaya sa kanila. Sa sinabi ni Cloud ay sumusukong napaupo na lang si Mrs. Carpio. Samantala, sina Skylar at Sky ay dinala ni Joey sa isa pang bahay na ipinatayo nito. Bakit mo to ginawa, Joey? How dare you? Na basta na lang sumulpot after 6 years at guluhin yung kasal ko? Mangiyak-ngiyak na tanong pa ni Skylar. I'm so sorry, Skylar. Ngayon lang ako nakabalik. Pero ang totoo niyan, wala naman talaga akong balak na guluhin yung kasal mo. Kaya lang nung nakausap ko yung anak natin, naawa ako sa kanya. Natigilan siya sa sinabi ni Joey. Pagkatapos ay napatingin siya sa anak na naglalaro sa sala, habang sila ni Joey ay nag-uusap sa may porch ng bahay. Anong sinabi niya sa'yo? At saka paano kayo nagkausap? Kababalik ko lang mula sa Canada nung 1 linggo. Kinumusta kita kay Pepper. Nagulat ako nang bigla siyang nag-video call at isang batang babae na kamukhang kamukha mo yung bumungad sa screen. Ang sinabi niya sa akin na anak ko siya. Bakit di mo sinabi sa akin na may anak tayo? Mahabang saad pa nito. Paano ko sasabihin sa'yo na nagbunga yung nangyari sa atin ng gabing yun? Kung bigla ka nalang hindi nagparamdam. Panunumbat niya dito. I'm sorry, nanakaw kasi yung phone ko. Tapos nung sinubukan kitang kontakin, hindi na kita makontak. Tapos naging busy na ako dahil nahirapan akong mag-adjust nung una. I blocked you sa lahat ng pwede mong pagkontakin sa akin. Kasi nagalit ako sa'yo. Hindi niya na napigilan ang emosyong nararamdaman kaya tuluyan na siyang naiyak. Mabilis naman siyang niyakap ni Joey. I'm sorry, Skylar. Kung hindi ako nakabalik agad. Kung alam ko lang na may anak pala tayo, baka umuwi ako kaagad. I'm sorry din kung nagalit ako sa'yo at di ko sinabi yung tungkol kay Sky. Ayos lang, naiintindihan ko. Imagine my shock nang biglang may batang tumawag sa akin ng daddy. Hindi ko akalain na sharpshooter pala ako. Natatawang biro pa nito, nakatikim tuloy ito ng hampas mula sa kanya. 6 years ago, bago sila magkahiwalay ni Joey, ng araw na nagpaalam ito sa kanya, ay nag-inom sila sa bar. Nalasing sila at hindi nila napigilan ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Makalipas ang 1 buwan ay tsaka lang natuklasan ni Skylar na nagdadalang tao pala siya. Mommy, Daddy, bati na po kayo! Sabay silang napatingin kay Sky na nakalapit na pala sa kanila. Oo anak, at magpapakasal kami ng mommy mo. Nalaki ang mga mata niya sa sinabi ni Joey. Hey, sinabi ko ba na papakasal ako sa'yo? At saka hindi ka pa nagpo-propose sa akin eh. Tatanggapin mo ba kapag nag-propose ako? Tanong pa ni Joey sa kanya. Ha? Hindi niya malaman kung ano yung isasagot. Daddy! Nakita niya na may inabot si Sky sa ama nito. Salamat sa paghawak nito anak. Hinalikan nito sa ulo ang anak tsaka ito lumuhod sa harapan niya. Hawak ang isang black velvet box na merong mamahaling diamond ring. Joey? Hindi makapaniwalang natutop niya ang bibig. Will you be Mrs. Bennett? Tanong nito. Saglit na napatitig si Skylar kay Joey at sa hawak nitong singsing. Mommy, nangangalay na po si Daddy! Pukaw ni Sky sa kanya. Ngumuso naman siya at nagsalita. Oo na, yes na. Pinagkaisahan niyo pa akong mag-ama ah. Napipilitan ka lang yata eh. Saad ni Joey. Hindi nga, isuot mo na yung singsing bago pa magbago yung isip ko. Bilisan mo Daddy, isuot mo na sa finger ni Mommy yung singsing. Saad pa ni Sky sa ama. Eto na anak, nanginginig pa. Pagkatapos isuot sa kanya ni Joey ang singsing ay hindi niya na napaghandaan ang sunod na ginawa nito. Hinalikan siya nito sa labi pero agad niya itong itinulak. Ano ka ba? Ang anak natin! Nang tignan nila si Sky ay nagtakip na ito ng kamay sa mga mata nito. Hindi po ako nakatingin, Mommy, Daddy! Sabay na natawa ang dalawa sa anak nila. Ang cute talaga ng anak ko, halika nga dito. Binuhat ito ni Joey. Masaya ka ba, Sky? Tanong ni Skylar sa anak. Yes po, Mommy. Super happy. I love you both po. We love you too. Magkasabay nilang tugon ni Joey. Group hug po.
Request pa ni Sky na pinagbigyan naman ng dalawa. I promise to take care and love you both. Sabi pa ni Joey. I love you too, Joey. Salamat kasi bumalik ka. Hinigpitan niya ang yakap sa kanyang mag-ama. Pagkatapos ng nangyari ay hinarap ni Joey ang mga magulang ni Skylar. Nagkapatawaran ang mga ito at ibinigay na rin ni Mrs. Carpio ang blessing nito sa dalawa. Nagpakasal sina Joey at Skylar sa simbahan. At Flower Girl ang bibo nilang anak na si Sky. At bumuo sila ng simple pero masayang pamilya. Nagkahiwalay man ay pinagbuklod naman sila ng anak nila na nag-uugnay sa kanilang dalawa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Skylar at Joey. Naway kayo po ay kinilig, may natutunan at napaibig sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.